Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo. Some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, guidance ng ating mababatid, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig, anong mga mensahe tungkol sa buhay pag-ibig ng ating mababatid. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Anong mga mensahe ninyo? Send me more messages sa Spirit Guide. We have here 6 of Swords, 8 of Swords, Judgment, Knight of Swords, 3 of Wands, 8 of Pentacles, 2 of Wands, Star, and Ace of Wands. Yan. Meron dito yung 8 of Swords, 6 of Swords. Dito muna tayo sa 8 of Swords. So, meaning dito, maybe nandiyan ka sa isang relasyon na kung saan akala mo hindi ka na makakaalis. Parang ito kasing 8 of Swords ay nandyan lang sa isip mo. Na-trap sa isipan mo na hindi ka makaalis sa ganyang klaseng relationship, sa ganyang klaseng relasyon. Pero ang totoo, you can do something. Kaya mong umalis sa isang toxic at very painful na relationship. Kailangan lang yung lakas ng loob at saka yung mindset mo. Kasi siguro dito sa 8 of Swords, nandiyan yung self-pity. Na parang wala namang ibang magmamahal sa akin, okay lang, sige, kahit nandito ako sa ganitong relasyon, kahit palagi ako nung sinasaktan, kahit malungkot ako, kasi wala naman siguro ibang tatanggap sa akin, wala magmamahal sa akin, natatakot ka, what if, diba, parang ang daming mga andyan sa isipan mo, kaya nakastuck lang din sa isipan mo that wala nang mangyayari pa. Pero ang totoo, you can do something. It's up to you to decide. Kailangan mo lang sigurong ng lakas ng loob in order for you to have yung strength or yung courage to move away from that kind of relationship. Which is magagawa mo kasi na dito si 6 of Swords, ibig sabihin, magagawa mong mag-move on, magagawa mong lumayo sa taong yon, magagawa mong umalis sa ganong klaseng relasyon. Dahil nandito si Judgment. No, parang medyo natauhan ka na. No, parang kung dati, palagi mong inanom, magbabago pa siya, may pag-asa pa. Pero kung paulit-ulit na yung pananakit sa'yo, lalo na kapag physical, no? Sinasaktan ka physical, then emotional, yung mental mo, lahat-lahat na, pati yung pati kalusugan mo na, apektuhan na. Pero eventually, natauhan ka na, nagkaroon ka na ng lakas ng loob to move away from that person. Ang ginawa mo dito, nang nakaalis ka na doon, lumayo ka na, mas nagplano ka na lang 3 of Wands at saka yung 2 of Wands dito, ibig sabihin dyan, mas nagplano ka na lang ng para sa sarili mo. Mas inisip mo yung kinabukasan mo, you explore, you plan to explore, para mas madiscover mo pa yung sarili mo.
na marami ka pang magagawa, na hindi katulad na nandito ka nakastaka sa ganitong relasyon, na parang ano ka lang, para ka nakakulong, para kang preso, wala kang freedom to do yung kung ano man yung mga bagay na gusto mong gawin. Pero dito, you can explore, you can discover yourself. Marami ka madidiscover sa sarili mo, that you can do a lot of things. Meron kang skills, meron kang talino, and you explore. Hindi lang explore yung mga lugar, kundi explore yung mga bagay-bagay na kaya mong gawin. At yun ang ginawa mo. 8 of Pentacles dito means nagpakabihasa ka sa isang bagay. Talagang pinagtuunan mo ng pansin, pag-aralan nyo, negosyo man yan, pag-aaral o kung ano pa man. Doon ka nag-focus. At dahil doon, etong star dito, ito yung tamang direction, ito yung hope, ito yung pag-asa para sa isang mas maayos na takbo ng buhay. And dito si Knight of Swords, someone will be there for you. Knight of Swords, makikilala mo siya. Siya yung taong intelihente, klaro sa kanyang intention para sa'yo. Hindi siya yung mga paligoy-ligoy pa, no? Parang ano yan, kung ano yung nasa isip niya, maybe hindi siya ganun ka-expressive pagdating sa, yung clingy, hindi siya yung ganun ka-charming, pero more of being thoughtful siya. Siya yung someone na makikilala mo na kung saan magbibigay ng panibagong fire pagdating sa love. Kasi parang dito, simula na nakalis ka na sa taong to, nag-focus ka sa sarili mo, hindi ka muna parang hindi ka muna, okay lang sa'yo kahit walang relationship, kasi mas nagfo-focus ka doon sa sarili mo. Parang ang goal mo dito is yung success, kung ano man yung karera mo o negosyo o kung ano man yung mga plano mo para sa sarili mo. Nawalan ka na ng panahon for love. Love sa ibang person or yung pakikipagrelasyon because you focus on self-love. Pero nang makilala mo tong taong to or etong taong to biglang darating sa buhay mo, mabilis ang energy niya, no? Maybe you meet this person somewhere, papakilala sa'yo yan, meron talaga siyang paghanga sa'yo, o kapag nakakwentuhan mong taong to, parang ang talino niya na marami ka natututunan sa kanya, magaan ang kalooban mo sa taong to, at yun, yung muli makakapag-ignite ng fire dyan sa puso mo, for someone to love and be loved. Siya ulit yung magbibigay ng, sabihin natin, init na sa damdamin mo. Nine of Swords, Two of Swords. Nandito yung Nine of Swords, yung person mo naman na iniwanan mo. No, siya naman ngayon hindi makatulog, binabagabag ng kanyang isipan, kakaisip sa'yo, maaring kontakin ka niyan kung may kontak pa siya sa'yo at manggugulo. Pero syempre ikaw, mahirap na para sa'yo na bumalik pa sa taong yon. So nandiyan sa mind mo, nagdadalawang isip ka, balikan ko pa kaya siya? Totoo ba yung mga sinasabi niya na nagbago na siya? Or no way of going back to that person, at ito na yung panibagong person na nagpapasaya sa puso mo. So kung ako sa inyo, since you already move forward with your life and you have this new person, kilalanin mong mabuti itong taong to, itong bagong to, bago ka pumasok muli sa isang relasyon. At kung humihingi ng tawad tong dati, maybe bigay mo na yung kapatawaran para sa'yo rin naman yan, for inner peace. Pero not necessarily na kailangan mo pa siyang balikan. Hindi na kailangan balikan pa. Kuha tayo ng love message.
Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Lalong lalalim ang pagkakakilala mo dito sa taong to, sa yung new person. Lalong lalalim ang inyong magiging relasyon. And nothing strong with that, especially kung pareho naman kayo na nararamdaman sa isa't isa, and why not give yourself a chance to love and be loved? Diba? Parang we choose to be happy. We choose to live our life not with so much regrets, but for us to be happy and be grateful. Okay, when you are grateful, again, palagi kong nasasabi, kapag grateful ka sa lahat ng mga blessings na dumarating sa'yo, kahit maliliit na bagay pa man yan, mas lalong dadami yung blessings mo. Hindi lang sa love, kundi sa iba pang bagay. So always wake up every day and thank God. Be grateful. Tsaka yung kung nandiyan kayo sa panahon that you are still in pain, palagi lang kayo magdasal. At makinig kayo ng mga praises song, inspirational songs. Huwag na kayo makinig ng mga senti, yung mga pang heartbroken. No? Tapos paiyak-iyak na lang kayo araw-araw. No, it's not good for your health. Mental, emotional, physical, spiritual. Just pray. Makakayanan nyo yan. Yung mga taong nanloko sa inyo, yung mga taong nanakit sa inyo, ipagdasal nyo na lang sila. Mahala na si Lord sa kanila. Basta ikaw, magpatuloy ka sa buhay mo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.